Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. Mapo. So maalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness. Mga kababayan, muling pagbabalik kay Dina 28 at meron lang tayong pag-uusapan. So, kita niyo naman kahapon yung nangyari na hearing na ginanap doon sa Senado, mga kababayan. Kumbaga, dumating na po yung lalong nagbabagsak kay VP Sara Duterte. Alam naman natin na ang hearing kahapon, mga kababayan, ay talagang nagbisa yung si Acosta ba yun? So, inamin po niya, mga kababayan, yung buong katotohanan na inutusan siya talaga ni VP Sara Duterte. At marami talagang ebidensya, mga kababayan, di ba? Itong si Acosta na to, kung maalala niyo, mga kababayan, ng una, siya yung yung parang hinimatay. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kapag meron silang mga ginagawang kasalanan, kumbaga hinihimatay sila. So, ngayon kahapon, dumating, di ba? Bawat salita ng mga kababayan ay napakalumanay. Kung mapapansin natin, napakalumanay. Diba? So ngayon, punta tayo dun, mga kababayan, sa itong si VP Sara Duterte. Kahit napakarami na pong, kumbaga, ebidensya, ay ayaw man lang talaga, ayaw pumunta sa bawat hearing na ginagawa, lalong-lalo na dyan sa Congress. So ito yung mga patunay, mga kababayan, ng mga resibo, na kumbaga siya ay mga naimbitahan, di ba? Iniimbitahan po siya. Pero ayaw dumalo. Kung wala man talagang itinatago itong VP Sara Duterte na to, ay pumunta sa hearing, mga kababayan, nang sa ganun ay maipaliwanag niya yung kanyang side. At yung mga sumusuporta sa kanya ay lalo nilang maintindihan. Ang nangyari kasi nito, itong VP Sara Duterte, ayaw pumunta sa hearing. Kahit sino ba naman, ay mapapaisip dito, mga kababayan, kung bakit ayaw pumunta itong VP Sara Duterte na to. Ay, sorry. Pero natin ipagpalagay natin, ayan. Kung ako yung may kasalanan, ipinatawag ako sa barangay. Siyempre pupuntahan ko. Di ba? Alamin ko kung bakit ako pinatawag. Alamin ko yung buong katotohanan. Nang sa kanuna, hindi ako malagay sa alanganin sitwasyon, di ba? Kasi pag hindi mo pinuntahan yung, kumbaga hindi mo binigyan ng halaga, yung taong nagpatawag sa'yo, mga kababayan, talaga naman magiging negatibo na yung impact mo doon sa mga nakapaligid sa'yo. So ito yung nangyari kay VP Sara Duterte. Kumbaga, lalo siyang bumababa. Lalo siyang naipit sa kanyang ginagawa. Kasi nga, ayaw niyang magpakita sa publiko. Ayaw niyang magpaliwanag, ayaw niyang sabihin yung buong katotohanan, ayaw niyang harapin yung mga kinakaso sa kanya, yung mga binabatikos sa kanya, mga babayan. Di ko alam kung bakit ganito yung pag-uugali ng Vice Presidente natin. Akala ko dati kumbaga, napakagaling. Kumbaga, kaya niyang harapin yung mga binabatikos sa kanya. Pero hindi niya ginagawa kasi hindi niya binibigyan ng halaga yung mga taong nasa Congress at Senado, mga kababayan. Hindi porket siya yung pinakamataas sa pangalawa. Mataas na pangulo. As a Vice President, mga kababayan, hindi na siya gaganon. So, hindi dapat yung ganon, mga kababayan. Hindi dapat yung ganon ang ipapakita mo sa taong bayan na ganon yung pag-uugali mo. May bala ka pa naman, di ba, natatakbo kang presidente sa 2028. Pero, malabo. Kasi tulad ng yung ginagawa mo, napakalabo talaga nangyari yung dahil nawawalan tuloy ng respeto yung taong bayan kasi o nawawala ng tiwala sa iyo dahil nga yan sa hindi mo pagsulpot sa mga nangyari sa Senado at Congress. Ang kawawa yung mga tao mo. So lang, maraming salamat po sa lahat ng solid na sumusuporta, ID ng 28 at lahat ng solid na sumusuporta kay President BBM. Maraming salamat po sa inyong lahat.